Good morning po, kamusta na po kayo? Ngayon po ay Monday, December 11, 2023. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan mula po dito sa Crossroad United Methodist Church. Aking pong ibabahagi sa bawat isa sa atin ay related pa rin po sa sineselebrate nating Family Month ngayong buwan ng December. Ating verse ay Matthew chapter 5 verse 13a, 14a. Ganito ang sinasabi, kayo ang asin ng sanglibutan, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang title po nito ay Kristiyanong Pamilya, Tanglaw sa Lipunan. So ano po ba ang gamit ng asin? Ito po ay nakakapag-preserve ng pagkain. Ito rin po ang nagsisilbing pampalasa ng ating mga kinakain. Tunay nga napakahirap na kumain ng isang pagkain na walang lasa at matabang. So ano naman po ang gamit ng ilaw? Ito po ay nagsisilbing tanglaw. Tunay nga na mahirap kumilos kapag madilim. Maaring maaksidente ang mga sasakyan. Maaring mapahamak ang mga tao kapag balot ng kadiliman at laganap ang mga krimen kapag walang ilaw. So bilang mga Kristiyano o Kristiyanong pamilya, meron din po tayong tungkulin na ginagampanan. Tayo po ay magsisilbing ilaw ng sanglibutan. Tayo rin po ang magsisilbing preservative ng lipunan na ating ginagalawan. Kaya tayo tinawag ng ating Panginoon. Ayon po sa pag-aaral, natuklasan ng isang pamilya na nakapagpapatatag ng relasyon ng isang pamilya na involved sa mga community project, advocacy work. Kaya habang ang pamilya ay socially engaged, lalo naman itong nagiging engaged sa isa't isa. So, kapag ang pamilya ay involved sa mga project, sa ministry, sa mga works, ito po ay nagpapatatag sa isang pamilya ayon po sa pag-aaral. Sa kabilang dako, ang liwanag ang dahilan kung bakit tayo nakakakita. Kahit may mata tayo, kung walang liwanag, wala pa rin tayong makikita. So ang liwanag ay isang positibong agent na nagtataboy sa kadiliman. So habang may liwanag, walang kadiliman. Tunay nga na isa sa mga tungkulin ng bawat isa sa atin ay magsilbing ilaw, tanglaw ng lipunan. Kaya naman dapat makita sa ating mga buhay, lalo na ang isang pamilyang Kristiyano na nagsisilbing preservative na nabubulok na lipunan at bilang tanglaw doon sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya nga, nawa ang ating pamilya, lalo tigit ang mga Kristiyanong sambahayan ay maging tanglaw at preservative sa ating lipunang ginagalawan. Tayo po ay dumako sa ating prayer time for this morning. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito ng Lunes dahil muli mo kaming nire-remind na ang bawat pamilyang Kristiyano ay tinawag mo upang maging ilaw at asin ng sanglibutan. Ng bawat pamilyang mananampalataya ay gamitin mo upang lalo pang maipahayag ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan. Samahan niyo nga po kami ngayong araw ng Lunes. Ano man po ang aming gagawin para po sa linggong ito, nandoon po ang kaabalahan namin dahil po sa nalalapit na celebration ng Kapaskuhan.
Nawa manatili kaming tanglaw at ilaw at asin ng sanglibutang ito upang maipadama sa bawat tao ang tunay na dahilan kung bakit meron kaming Pasko na ipinagdiriwang. Salamat po sa lahat ng mga nanonood sa umagang ito, anuman po ang kanilang ginagawa, patnubayan niyo po sila. Salamat din po sa lahat ng mga anak mo na patuloy na sumusuporta sa aming morning devotion, nagtatag, nag-share, nagpapasa sa kanilang mga kakilala. Salamat po. Pinagpipray ko po sa iyo, mga kapatid namin na may mga karamdaman. Padalingin niyo po sila. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin na humihingi ng magandang kalusugan. Samahan niyo po sila. Pinagpipray ko po sa iyo ang bawat isa na nanonood sa mga oras na ito. Ano man po ang prayer na kanilang puso ay pagkaloob niyo po sa kanila. Huwag niyo po kaming iiwan, huwag niyo po kaming pababayaan. Patuloy niyo po kaming ingatan, lalo po ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isang naman edisyon ng Morning Devotion. I hope and I pray na meron po tayong natutunan at maibahagi sa iba. Mula po dito sa Crossroads United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, paalam!